Naglabas ng yung Pulse Asia ng survey sa mga kandidatong senador at saka itong sa kasama na rin dito sila ni Bongbong Marcos, Sara Duterte. Ito muna sa mga senador tayo. Ang nag-number one, Erwin Tulfo at saka itong si Tito Soto. Ay sus, mga balingbing nangunguna sa kanilang kandidatong senador. Mga puro balingbing to. Nasa line up ngayon ni Bongbong Marcos, pero saan to nanggaling to mga to? Ilang ano na rin to, ilang dapo to mga to. So ito yung sila nangunguna ngayon, pasok sila. Ang pasok itong sino ba to? Sila ni Bongo, si De La Rosa nasa baba. Si Marcolita hindi pumasok sa survey. Tapos sino pang hindi pumasok dito sa mga survey? Ang pumasok dito karamihan mga balingbing. Ito sila ni Villar, ito si basta ano ko sa inyo yung video ng 24 oras. Naglabas po ang Pulse Asia ng resulta ng kanilang Senatorial Preferences Survey para sa election 2025. Gayon din po ng survey results sa approval at trust ratings sa mga pangunahing pinuno ng bansa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Batay sa Senatorial Pre-Election Preference Survey ng Pulse Asia, kabilang sa mga may statistical chance na makapasok sa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, broadcaster na si Ben Tulfo, Senadora Pia Cayetano, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, TV host Willie Revillame, Senador Bong Revilla, Makati City Mayor Abby Binay, mga Senador Lito Lapid, Amy Marcos at Bato de la Rosa at Congresswoman Camille Villar. 66 na personalidad ang nasa listahan, kabilang ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas at dating miyembro ng gabinete. Pati mga abogado, doktor at leader ng mga grupo. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula November 26 hanggang December 3. Inilabas din ng Pulse Asia ang resulta ng hiwalay na survey sa trust at performance ratings ng mga pinuno ng pamahalaan noong Nobyembre. Bumaba sa 48% mula 50% noong Setyembre ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba naman sa 50% mula sa 60% ang kay Vice President Sara Duterte. Bumaba rin ang performance ratings ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pagdating sa trust ratings, bumaba sa latest survey ang lahat ng nabanggit na opisyal. Isinagawa ang survey noong November 26 hanggang December 3 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%. Ayon sila, 2,400 ang respondents daw. So di naman yan kung para sa akin hindi naman yan basihan talaga na pumasok talaga yan sila sa survey ang mga yan sa Senado. Pag dito naman tayo magbabase sa presidente, tuloy-tuloy ang pagbaba ni Bongbong Marcos, and talagang mababa pa rin siya kay VP Sara. Although nagsipagbabaan to sila, pero i-compare natin ang yung rating nila, mas mataas pa rin ang vice presidente natin. So ganun na lang yung inggit nitong mga tao kay VP Sara, dahil kahit ano-ano na lang binagboto, may 3 impeachment na inihain, kahit ano-ano na lang yung nila sa DOJ, ay di hindi pa rin matinag-tinag talaga sa number 1. Paano yan? Kahit anong gawin nyo, andyan pa rin. Nakatayo pa rin ang vice presidente. Sa ngayon pa lang, kung gusto mag-eleksyon, panalo ang VP Sara. Siya magiging presidente. Kahit anong gawin nyo dyan sa demolition job, di pa rin siya talaga di pa rin siya mataob. Kasi ang mga tao ngayon marunong na tumingin kung sinong dapat iboto talaga. Ito si Ngiwe nyo. Ano nangyari ngayon? Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang sa kanyang ratings, sa kanyang ano pa yung isa, dito bumaba siya. Baba ng baba. Although si VP Sara, bumababa. Kaya lang, hindi ganun kabagsak sa presidente na to. Hindi talaga marunong mamuno sa bansa. Yan lang yung
Bakit nandyan pa yan siya? Dapat kung ako ganyan, umalis na lang ako dyan kasi wala nang tiwala ang mga tao sa kanya eh. Ganun na lang, kahit anong ginagawa nila paninira sa mga Duterte. Si Tatay Digong, ganyan na. Inano niya na kung bahala na ang ano yan, DOJ kung anong kaso dapat isampa sa kay dating Presidente Duterte. Ngayon ang VP naman, ang rating niya ayan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ng niya, nangunguna pa rin siya kung tutuusin. Si Escudero, bagsak din ang rating, kagaya nito ni Martin Romualdez, lalong bumaba ang rating nito. Wala siyang nito. Wala nang puwang talaga to sa pamumuno nila. Itong magpinsang Bongbong Marcos, patuloy ang pagbaba ng ang rating nila na binaon at babaon talaga to hanggat ibaon ang ibaon. Ganun yun. Parang hindi na sila makahinga. Ganun na yun. Ang papatutunguhan nito. Dito sa Senado, si Amy Marcos, baon na rin. Hindi na rin siya makaangat sa kanyang sa survey ngayon sa pagkasenador. Bagsak magpinsan yan. Bongbong Marcos, Romualdez, Amy Marcos, wala. Nga. Samantala itong si Bongo at saka Bongo, pasok pa rin kahit sinisiraan sa ngayon, sa Quadcom. Kasama sa may kaso sa DOJ kung sakali. Kasama talaga yan kasi nirekomenda na sa Quadcom. Mga hayupak ng Quadcom na yan. So, yan ang nakakahiya ngayon sa mga magpipinsan dahil pareha silang baon sa rating nila. Yung tatlo na yan, sila lang din magrambulan dyan na mag-away-awayan. Ngayon, ang mga Duterte, safe na. Kasi itong tatlo na to, sila yan magrambulan dyan sa siraan. Postahan pa, sunod buwan nito, pag mag-umpisa ang eleksyon, nandyan yan kasi maglabas na ng pera yan eh. Maglabas ng pera yan, doon na yan, magswapangan na yan mga yan. Kung sinong, gastos ni yan, dapat magbigay ganito. Sabagay, ito si Bongbong Marcos, iba ang partido nito kay ni Martin Romualdez. Si Romualdez kasi, ibang partido nito. Si Bongbong iba din. Pero ganun pa man, magsama-sama pa rin yan sa kanilang mga gastusin. Kasi, pag isang lang sila isang kandidato lang nagsama-sama yung mga tao nila dyan. Kaya lang, mag-away-away pa rin yan. Kaya, tingnan natin sa sunod buwan kung saan pulutin itong mga pagpipinsa na to.